Breaking news, umuwi na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu mula sa kanilang meeting ni President Donald Trump sa Washington at meron itong isiniwalat at ito mga kaibigan ay tungkol sa Iran. Ano kayang bagay ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero dating gawi mga kaibigan, hihingi sana ako sa iyo ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, wala namang kawalan kung ilalike mo ang videong ito. At i-click na rin ang notification bell. Malaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 13, 2026 at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa 4 na lugar. Una ay ang Iran, Israel, United States of America at ang West Bank. Nitong nakaraang araw mga kaibigan, particularly February 11, 2026, marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa kaganapang ito. Ito yung petsa na kung saan ang Iran ay nagkaroon ng anniversary sa pagkatatag ng Islamic Republic. Araw din ito mga kaibigan na kung saan sinugod ito ng napakaraming mga kilos protesters at ang kanilang sigaw, "Death to Khamenei, death to the dictators." Araw din ito mga kaibigan na kung saan si Prime Minister Benjamin Netanyahu at President Donald Trump ay nagkita sa Washington. At doon mga kaibigan nangyari ang isang pagpupulong na hanggang ngayon ay naging topic ng buong mundo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinag-usapan ni Netanyahu at ni President Donald Trump. Ang unang bagay mga kaibigan na talagang pinag-usapan ng news agencies worldwide at ng mga bloggers ay ang sinabi ni President Donald Trump tungkol sa suggestion ng Israel na sila na ang kokontrol sa West Bank. Mga kaibigan, noong mga nakaraang buwan, sinabi na yan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero alam nyo ba kung ano ang nangyari? Hindi ito sinuportahan ni President Donald Trump at ng maraming mga bansa. Ayon kay President Donald Trump, hindi siya sang-ayon na kupkupin o pamunuan ito ng Israel. Pero mga kaibigan, iba ang nangyari nang magkaharap si Netanyahu at Trump at nang sabihin ni Netanyahu ang kanilang balak tungkol sa West Bank. Alam nyo ba mga kaibigan, ang sagot ni Trump ay ibang-iba sa nauna nitong pahayag. Now, listen mga kaibigan, sinabi kasi ni Trump na hindi siya sang-ayon na pamunuan ng Israel ang West Bank. Ngayon, nang sinabi na ito sa harap mismo ni Trump, ni Netanyahu, ang sagot ni Trump, sinabi niya, hindi pa panahon na ito ay pag-usapan. Now, ano naman ang meron dito? Malaki mga kaibigan. Hindi ba't ito ay magandang pagkakataon na para kay President Donald Trump na sabihin niya ang talagang totoong sentimiento o opinyon o panukala o dapat gawin ng Israel sa West Bank? Sinabi niya kasi noong nakaraang buwan na hindi siya sang-ayon sa plano ng Israel na pamunuan ng West Bank. Pero bakit hindi niya ito sinabi sa harap ni Benjamin Netanyahu? Kaya marami tuloy ang mga nagdududa na ito ay isang drama lamang ni President Donald Trump. Pero ang totoo, kapwa Israel at United States of America may balak na kunin ang Gaza at ang West Bank. Marami na ring pagkakataon ayon sa mga commenters at eksperto na si President Donald Trump. Marami itong mga salita na kung saan hindi sumasang-ayon sa mga plano ng Israel. Pero kalaunan ay sinusuportahan din ito. Katunayan mga kaibigan, ang operasyon na ginawa ng Israel sa loob ng Gaza, maraming pagkakataon na kinukondina
ng United States of America ang hakbang ni Netanyahu. Pero bakit nagpapadala ito ng maraming armas? Hindi ba't ito mga kaibigan ay isang suporta para sa Israel? Alam naman ng United States of America na ang gera ng Israel ay sa pagitan ng Hamas ng Gaza, Hezbollah, Houthis at ng Iran. Kung talagang tutol si Trump sa mga pamamalakad ni Netanyahu sa loob ng Gaza, ang tanong, bakit nagpapadala ito ng maraming armas? Bakit nag-aproba pa ito ng shipment ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng armas para sa Israel? Hindi kaya drama lang ni Netanyahu at Trump na kunwari hindi sang-ayon si Trump sa nais ni Benjamin Netanyahu pero ang katotohanan ay gusto niya ito. Ano sa palagay niyo kaibigan? At ito pang isa mga kaibigan na tila kumambyo pa nga si Netanyahu sa kanyang pahayag. Ibinalita ng The Times of Israel at sinabi ni Benjamin Netanyahu na si Trump at ang Iran ay nais na magkaroon ng magandang deal. Ibang-iba ito mga kaibigan sa mga naunang pahayag ni Netanyahu. Kasi noong mga nakaraang araw o linggo, para bang gustong-gusto ng umatake ng Israel sa Iran. Sinabi pa nga ng Israel mga kaibigan na uunahan nilang atakihin ang Iran kung magbabalak ang Iran na sila ay atakihin. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ayan pa, ibinalita ng Reuters, meron silang headlines na ganito, Israel's Netanyahu says, Trump may be creating conditions for Iran deal. Ayan mga kaibigan, parang binibigyan ng pampalubag loob ng Israel ang Iran. Anyway, isinapubliko na rin ng United States of America ang mga pahayag ni President Donald Trump. Talagang sinabi ni Trump mga kaibigan na nais niyang magpatuloy ang negotiations nito sa Iran. At katunayan, magkakaroon sila ng second round na pag-uusap. Noong unang pag-uusap nila na isinagawa sa Oman ay walang konkretong detalye kung ano ang kanilang napagkasunduan. Maliban mga kaibigan sa pahayag ng Iran na sinasabi nilang hindi sila susunod sa demand ng United States of America. Sinabi kasi ng Amerika na kinakailangang ihinto na ng Iran ang kanilang uranium enrichment at limitahan ang kanilang pagsasagawa ng ballistic missiles at ihinto na rin ng Iran ang kanilang pagpondo sa mga proxies nito gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Pero wala ni isa rito ang pinagbigyan ng Iran. Kaya ngayon, ayon kay President Donald Trump, iginigiit nito na nais pang magpatuloy ang kanilang negosasyon. Nako, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Iran, United States of America, Israel at ng Gaza? At kung ano man yan mga kaibigan, ipinapangako ng usapang banal kung interesado ka sa ganitong mga usapin ay tututukan natin yan. Kaya kung nais mong maging updated, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At by the way mga kaibigan, pwedeng i-comment mo rin kung saang bansa ka ngayon nanunood upang malaman natin kung saan na ba nakakarating ang napakaliit na channel na ito. Mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Saan man kayong dako naroroon sa mundo, nandito man sa Pilipinas, Middle East, Europe o kahit saang dako ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!